Unfair naman ng Panginoon. Baka sabihin natin, ang Diyos ay unfair. Sabi dito, minsan kasi iniisip natin na napaka-unfair ng Diyos. Bakit? Minsan pag dumaranas tayo ng problema, dumaranas tayo ng mga pagsubok, napaka-unfair ng Diyos. Diba? Minsan nasasabi natin sa buhay natin. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi unfair. Siya ay, talaga dito, He is unfairly good. Siya ay unfairly good. Paano natin maunawaan ito? Unfair siya sa mabuting bagay na para sa atin. Okay? Hindi ibig sabihin na kapag dumaranas ka ng trials, tapos ay habang ang iba'y sagana, napaka-unfair ng Diyos. Minsan tinatanong na bakit sila ay sagana samantalang ako naghihirap. Lord, napaka-unfair nito. Ako din ay anak mo. Di ba? Sasabihin natin yan. He is unfairly good. Ibig sabihin, mas mabuti siya para saan? Nararapat sa atin. Ipinaparanas na yon sa atin upang maunawaan at makita natin ang kanyang kapangyarihan. Sabi nga, He is unfairly good. Kaya bakit? Sabi dito, hindi natin, kasi bakit siya unfair? Sabi natin, hindi natin deserve ang kabutihan niya. Romans 3:23, sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo nagkasala at walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil lahat tayo makasalanan. Ano ang dapat makita natin? Sabi dito, lahat tayo ay nagkasala, kaya kung pagiging fair ang pag-uusapan, lahat tayo dapat mamatay. Kung magiging patas ang Panginoon sa sinabi niya na lahat ay nagkasala, so lahat tayo mamatay. Yun ang fair. Pero napaka-unfair ng Diyos. Bakit? Sa halip na tayo ang mamatay, siya ang namatay sa krus, katulad ng pinanood natin kanina, nakita nyo? Dapat tayo doon, nakita mo yung mga usok na dumapasok sa Kanya, yung ating kasalanan, yung lahat ng ating ginawa, lahat ng mga ginawa, mga nangyari sa ating buhay, hinigop ng Kanyang katawan. Di ba unfair ang Diyos? Na dapat tayo ang numanas, kinuha niya, kaya nga God is unfair, unfairly good. Nakita niya, napakabuti. Kaya ganyan maunawaan natin, dapat tayo ang mamatay, siya ang namatay para sa atin. Kaya ang tema natin, yung kung titingnan natin, kung babasa natin, napaka-unfair ng Panginoon. Pero yun ay para sa ating ikabubuti. Amen? Bilang kanyang mga anak, ayaw niya na tayo mahirapan. Halos sabi nga natin, isusubo na lang natin, ibibigay pa natin dahil napakabuti niya sa atin. Amen? Ganyan po dapat maunawa natin. Ano? Sabi sa Romans 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Pero sinong namatay? Si Jesus. Napako sa krus na dapat tayo nandun. Di ba? Unfairly good. Di ba? Dapat tayo nandun pero inako niya. Okay? Kaya dapat natin maunawaan ito. Sa ngayon ang pagkapako niya sa krus, hindi lang kasi yan. Ang krus kasi minsan tinitingnan na natin pang display lang. Minsan tinitingnan lang natin na isang tawag dito, yung nangyari sa kanya na isang krus lang, dyan lang siya ipinako, ganun lang. Pero yung mensahe niyan na dapat natin nauunawaan ay ang karamihan na hindi alam. Kaya dapat natin maunawaan ito. Ano ba yung mga mensahe ng krus na yan kung bakit naging unfairly good ang ating Panginoon? Tingnan natin. Kasi wala tayong ibig sabihin, wala tayong patutunguhan, wala tayong ang destinasyon natin ay impyerno, lahat. Dahil tayo nagkasala. Pero dahil sa ginawa niya sa krus, lahat na dapat nandun tayo, siya ang namatay. Amen? Kaya nga dito, sabi nga, ano bang mensahe na krus? Sabi dito sa 1 Corinthians 1:18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan sa mga taong naliligaw ng landas, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Amen? Kasi ang krus kasi, sasabi ito, isang kahangalan ito sa mga taong napapahamak. Pero sa atin na naniniwala at sumasampalataya ng Diyos, ito'y kapangyarihan. Amen? Kaya kita natin, ang krus na yan, ang mensahe ng krus na yan, ay nagiging kapangyarihan ng ating buhay. Okay? Sabi dito, kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Okay? Kailangan lang nating sampalatayanan at ang paniwalaan ang tinapos na gawa ni Kristo. Sabi nga kanina, it is finished. Tapos na. Pag sinabing tapos na, bayad na lahat. Wala na tayong dapat gawin. Hindi na natin kailangan bayaran pa ang ating mga
kasalanan, yung mga utang na kasalanan wala na. Kaya nga nakapa-unfair ng Diyos eh. Di ba? Sa halip na magbayad siya nagbayad. He is unfair, unfairly good sa ang ating Panginoon. Dapat natin makita yan. Sabi dito, ano ba ang nangyari sa krus? Una, pakinggan natin, ang kasalanan ng tao ay inako ni Kristo. Yan ang unang mensahe ng krus na dapat nating maunawaan. Maraming nakakaalam yan, oo, ipinako siya para sa ating kasalanan. Pero yun lang ba? Sabi dito sa Isaiah 53 verse 5 to 6, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Nakita niyo? Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa hirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Nakita mo yung katawan niya? Dahil doon, yung tanggap noon, gumaling tayo. Amen? Nakita natin ang kagalingan, hindi lang pala siya pinako sa krus, dahil sa sugat niya, tayo ay gumaling. Amen. Dapat iyon ay ating paniwalaan at pananampalatayanan. Amen? Dahil sa mga kasalanan, kaya siya nabugbog sa kasalanan natin. Ang Diyos, wala siyang kasalanan, inosente siya. Diba? Wala siyang ginawang kamalian, ni isang kasalanan wala. Pero bakit siya ang nasa krus? Dahil napaka-unfair niya. He is unfairly good. Amen? Sabi pa, 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya maging matuwid tayo sa Diyos. Nakita natin, inako niya ang kasalanan natin na lahat ng ginawa natin para maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ganyan ka-unfair ang Panginoon, ganyan kabuti ang Diyos natin. Kaya dapat natin manuwan, ngayong Semana Santa, dinudoy natin Holy Week, banal na araw ng kamatayan ng ating Panginoon na ginugunita natin, hindi lang yung basta cross na palamuti lang sa ating katawan, kundi yan ay simbolo ng kaligtasan na pinaghirap sa atin. Okay? Dapat maunawaan po natin yon. Biro mo, siya walang kasalanan, itinuring na kasalanan upang magkaroon tayo ng katuwiran sa harap ng Diyos. Amen? Kaya nga lahat ng ating kasalanan, maging nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, ay pinatawad na ng Diyos. Dahil sa natapos na gawa ni Kristo, lahat ng kasalanan natin. At dapat nating panampalatayanan ito. Siya ang naging substitute na dapat tayo ang naroon. Pinalitan, dapat tayong nasa krus, pero siya ang nag-substitute para sa atin. Nakita natin ang kabutihan ng Diyos. Nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na dapat nating maunawaan. Kaya nga sabi, hindi mo na kailangan akuin pa ang kasalanan ng iba. Hindi mo kailangan magpakahirap para sa kaligtasan dahil si Jesus na ang nagpakahirap para sa atin. Siya na. Inako na niya lahat. Ang ano na lang sa atin? Ang kailangan na natin tanggapin at paniwalaan at sampalatayanan ang kanyang tinapos na gawa sa krus. Amen? Hallelujah. Yun lang ang dapat natin gawin. Hindi na natin kaya magpakahirap. Hindi na natin kailangang saktan ang sarili natin. Hindi na natin kailangan kung ano pa ang gawin natin sa sarili para lang tayo sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ibinigay na sa atin at tinapos na niya sa krus. Hallelujah. Kaya nga dapat natin ito. Iyan ang isa sa nangyari sa krus. Pangalawa, ang puot at hustisya ng Diyos ay nabuhos kay Kristo. Ang galit ng Diyos na dapat sa atin ay bumagsak. Pero saan niya binigay? Sa kanyang sariling anak. Para lang saan? Sa kaligtasan natin. Nakita mo, unfair ba to? Napaka-unfairly good ng ating Panginoon. Nakita natin na dapat dapat sa tayo ang maparusahan. Ang puot at galit niya, ibinuhos niya sa lahat. Kung napanood nyo kanina sa video, lahat ng pumapasok sa katawan habang nakapako siya, kasalanan, lahat ng mga ginawa natin, na inako ng katawan ni Kristo. Amen? Kaya dapat maalala natin. Sabi dito sa Romans 5:25-26, siya ang inialay. Tingnan mo, sacrifice. Kaya nga siya ay living sacrifice. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtitimpi siya at paumanhin ang mga kasalanan na nagawa ng tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang magpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus.
Amen? Magpapawalang sala sa lahat ng ano? Sumasampalataya. Kaya dapat sampalatayan natin, ang kaligtasan ay para sa lahat. Sa lahat ng ano? Sumasampalataya. Amen? Kaya yun ang dapat nating maunawaan. Yan ang nangyari sa krus. Kaya ang krus na yan, hindi lang yan pang-display, hindi lang yan palamuti sa katawan, sa bahay, o saan man, kundi yan ay napakahalaga ng mensahe na ibinibigay sa atin. Amen. Ano pa? Sabi na, pangatlo, ang kapangyarihan ng kasalanan ay naputol. Tayo alipin ng kasalanan, pero nang namatay sa krus, naputol ang sumpa na yon at napunta sa kanyang dugoong katawan. Sabi dito sa Roma 6:6-7, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus, kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng ng kasalanan. Siya ang namatay para hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Ibig sabihin, we are free. Malaya na tayo sa kasalanan. Amen? Dapat iyon ang makita natin at isa yun sa mensahe ng krus na dapat nating malaman. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula saan? Sa kapangyarihan ng kasalanan. Totoo po yan. At salita ng Diyos ang ating binabasa. Amen? Ang lumang pagkatao ay ipinako natin sa krus. Ang ating lumang pagkatao. Kaya hindi na tayo alipin pa ng kasalanan. Sabi nga, kung ikay nakipag-isa na kay Kristo, wala na yung dating pagkatao, ikaw ay bago na. Amen? Kaya ngayon, yung pagkamatay ni Kristo, iyan ang nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Wala na yung dating pagkatao natin. Tayo binago na dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na. Okay? Hindi na tayo kontrolado ng kasalanan dahil tayo pinalaya na ng Diyos. Okay, pang-apat, tinalo ni Kristo si Satanas. Ito ang isa sa pinakamahalagang nangyari sa krus, sa kamatayan niya. Tinalo niya si Satanas. Sabi dito sa Colossians 2, verse 15, dinisarmahan ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Nagtagumpay na si Kristo. Ang kaaway ay talunan na. Hindi ka na niya pag-aari. Wala nang kapangyarihan sa atin si Satanas. Amen? Bakit? Disarm. Sa English ito, dinisarmed na. Wala na. Wala nang kapangyarihan sa buhay natin, si Satanas. Dahil sa kanyang kamatayan ng krus, naging matagumpay na ang lahat. Tinapos na. Pag sinabing it is finished, tapos na. Fully paid. Lahat. Wala na tayong babayaran. Amen? Amen? Pati si Satanas, tinalo na niya. Kaya wala nang kapangyarihan sa ating mga sumasampalataya sa Diyos ang kaaway. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ganyan kabuti Panginoon. Napaka-unfair. Unfairly good. Amen? Kaya naunawaan natin, she is unfair. Unfairly good. Sabi dito, panlima, binuksan ang daan papunta sa Diyos. Nagkaroon tayo ng binuksan ang daan patungo sa Diyos. Yung krus na yan ang naging daan natin papunta saan? Sa Diyos. Dahil nga, naalala natin, tayo hiwalay sa Diyos dati, di ba? Dahil spiritually dead, patay tayo. Pero nang napako sa krus, ang kanyang anak, ang buktong anak na si Jesus, nabuksan ang daan na yon, direkta sa Ama. Kaya nakakatawag tayong Ama, Ama ko. Amen? Malakas na ang loob tayo. Makakatawag kang Ama dahil ikaw ay anak. Kaya ka naging anak, kaya ikaw ay sumampalataya. Amen? Sabi dito, Hebrew chapter 10 verse 19 to 20. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Malaya na tayo makakapasok dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing at ang tabing na iyon ay ang kanyang katawan. Amen? Yung katawan niya nang namatay siya, yung katawan na yun ang naging daan para makarating tayo sa Ama. Kaya nga sabi, I am the way, the truth, and the life. No one come to Father except through me. Dadaan tayo kay Jesus. Si Jesus lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Okay? Walang makakarating sa Ama kundi kanino? Sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ganyan kadakila ang krus. Okay? Sabi dito sa Matthew 27:51, ito yung namatay na sa krus. Itong pagkasabi niya, namatay.
Nung namatay siya, sabi dito, Matthew 27:51, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayadig at lupa at nabiyak ang mga bato. Ibig sabihin ng tabing na yon, yun ang tabing na yon ang pagitan para makapasok ka sa lugar ng kabanal-banalan. Dati walang nakakapasok yan. Pero ang nakakapasok lang dyan ay yung priest. Isa lang sa isang taon. Pero nang namatay si Kristo, nahati yung tabing na yon mula taas pababa. Kaya tayo, yung harang na yon, diretso na tayo nakakapasok sa kabanal-banalan. Sino ba yung nasa kabanal-banalan? Ang ating Diyos Ama. Amen? Dahil yung simbolo ng tabing na yon, yun ang katawan ni Kristo. Nung namatay sa krus, nahati at nakapasok tayo dahil kay Kristo. Amen? Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo nagkakatawag sa Kanya ng Ama. Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga, yung tabing ng templo ay may direktang access na tayo sa Diyos nung mahati yon. Direkta na. Hindi na natin kailangan ng tagapamagitan. Kasi ang tagapamagitan natin doon ay yung mga priest, yung mga saserdote. Yon. Pero ngayon, direkta na tayo. Okay? Direkta natin nakakalapit sa Panginoon. Yan tatandaan natin, mga kapatid. Pang-anim, sabi dito, ipinakita ang sukdulang pag-ibig ng Diyos. Yan na yung pinakang sinasabi sa atin. Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa atin. Hindi pag-ibig natin, pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkaroon tayo ng pagbubuklod. Tingnan mo, Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong kailan tayo'y makasalanan pa. Habang makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo. Amen? Hindi tayo si Kristo, hindi tayo minahal nung tayo matuwid na. Kailan tayo minahal? Nung tayo makasalanan pa. Hindi, sa mundo ng tao ganito. Sige, patatawarin kita, kailangan baguhin muna ang buhay mo. Magpakatino ka, magpapait ka, baka sakaling tanggapin kita. Yan ang mundo. Pero si Kristo, nung ikay makasalanan pa, minahal ka na niya. Naglulublob ka pa sa putik, nangingitim ka pa sa karumihan, dahil sa kasalanan, minahal ka na ng Diyos. Amen? Hindi kasi ang tao, hindi katulad ng tao. Ulitin ko, ang tao, nakatingin sa gagawin mo para mapatawad. Pero ang Diyos, kahit ikaw ay makasalanan, minahal ka na niya. Amen? Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan ang mensahe ng krus na dapat nating maunawaan. Hindi lang sa basta krus, hindi lang sa palamuti, hindi lang sa basta lang inilalagay lang kung saan. Dahil ang ganyang kabuti, kakapangyarihan ang mensahe ng Diyos. Hindi nakabase sa performance ng tao, kundi nakabase saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ang unang umibig, kaya tayo nakakaibig. Tandaan natin. Hindi tayo naging matuwid para mahalin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo naging matuwid. Amen? Yung tatandaan, alisin natin sa ating sarili na ang ginagawa natin, dinadagdagan pa natin para lang magkaroon ng kaligtasan. Tandaan natin, tinapos na ni Kristo sa krus. Amen? Hallelujah! Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon, paano na ba natin ma-apply ang mga bagay na ito? Number 1, sabi dito, mamuhay sa pananampalataya, hindi sa sariling gawa, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. Ibig sabihin, sampalatayanan lang natin ang natapos na gawa ni Kristo. Yun lang ang isang dapat nating maunawaan para ma-apply natin kung paano tayo maging matuwid sa harap ng ating Panginoon at para tayo tanggapin ng ating Panginoon. Pananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo, hindi sa natapos nating gawa, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. Amen? Hallelujah! Tandaan natin, hindi masama, nakakagawa tayo ng mabuti. Pero ang ginagawa nating mabuti, bunga ng ating nagawang bunga ng kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo. Amen? Hallelujah! Kaya nga, pangalawa, sabi, tanggapin ang inyong bagong identity, hindi ka na makasalanan na naghahanap ng kapatawaran. Ya? Ang identity natin ay ano? Tayo ay mga anak na ng Diyos. Pag sumampalataya ka, ikaw ay anak ng Diyos at iyan ang identity mo. Iyan ang identity natin. Kaya yan dapat maunawaan natin.
Kaya hindi ka makasalanan na humihingi ng kapatawaran, kundi ikaw ay pinatawad na at ikaw ay anak na ng Diyos. Amen? Yung tatanda natin, baguhin natin ang ating minsan naiisip na kailangan kong gawin ito para patawarin ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos, kaya mo ginagawa ang mga mabubuting bagay. Hallelujah! Amen? Yung po dapat ang maging pananaw ng ating isip ngayon. Hindi sa sarili natin lakas. Hindi sa sarili natin. Na-save tayo, naligtas tayo dahil sa biyaya at sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Hindi ito bunga ng ating gawa para wala tayong may pagmalaki. Amen? Hallelujah. Pangatlo, itigil ang pagbabayad sa sarili. Sinabi ko na sa inyo, itigil natin ang pagbabayad sa sarili. Hindi mo na kailangan parusahan ang sarili mo. Hindi mo na kayang pahirapan. Hindi mo na kailangan magsakripisyo. Dahil sino nagsakripisyo? Si Jesus nang nagsakripisyo. Siya nang namatay sa atin. Hindi na natin kailangan dagdagan pa yon. Finish na. Hindi naman sinabi ni Kristo, sige, ako na nagpartial, dagdagan nyo na lang. Hindi naman, di ba? Sabi niya, it is finished. Tapos na. Wala na tayong dadagdag. Amen? Kaya, tinapos na ni Kristo. Pang-apat, ibahagi ang mensahe ng krus. Ito ang kapangyarihan ng kaligtasan. Ibahagi natin. Yan ang pinakamahalaga. Hindi lang alam natin, kundi ibinabahagi din natin. Dahil napakahalaga ng mensahe ng krus. Amen? Kaya dapat na natin itong maibahagi sa mga tao na hindi pa nakakaunawa kung ano ba ang ang dahilan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ano ba ang mensahe nito? Ano ba ang mga nangyari sa krus? Amen? Napakarami pa po niyan. Ito'y ilan lang sa mga mensahe na dapat nating malaman. Hallelujah. Panghalang salita, tandaan mo natin, ang mensahe ng krus ay hindi simula ng kaligtasan. Ito ay katupusan ng lahat ng kailangan para maligtas ang tao. Tinapos ni Kristo ang hindi natin kayang gawin. Amen? Nakita natin, hindi natin kayang gawin, si Kristo ang tumapos para sa atin. Kaya wala na tayong dapat idagdag. Okay? It is finished. Kaya sabi dito, at makakamtan lang natin ang kaligtasan kung, ito na, pananampalatayanan natin ang natapos na gawa ni Kristo. Yun lang. Hindi na natin kailangan gumawa na kung ano. Kailangan lang ng pananampalataya. Sampalatayanan lang natin at paniwalaan natin na si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa akin. At iyon ang aking naging kaligtasan. Hallelujah! Amen! Parakpakan natin ang ating Panginoon. Ang mensahe ito nawa ay magkaroon ng lakas sa ating espiritu upang magpatuloy tayo na maglingkod at makilala natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah! Ama naming banal, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mensahe mo ngayong araw na ito, Panginoon. Ang mensahe ng krus, Panginoon, na nagbigay sa amin ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po. Dahil sa natapos mong gawa sa krus, Panginoon, napalaya mo kami sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Ikaw ay napaka-unfair mo, Panginoon. Unfairly good, Panginoon. Na dapat kami ang mapako. Dapat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero ikaw namatay para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa kamatayan mo sa krus, Panginoon. Nagkaroon kami ng buhay. Nagkaroon kami ng bagong buhay, Panginoon. At ito ay aming pinanghahawakan at pinaniniwalaan. Salamat sa mensahe mo, Panginoon. Salamat sa natapos mong gawa sa krus, Panginoon, na naging dahilan ng aming kaligtasan. Ama, purihin ka. Nawa ang salitang ito ay maunawaan ng lahat ng nakakarinig nito. Kailangan ka nila, Panginoon. Kailangan niya ang regalo, ang libreng regalo mo, Panginoon, ng kaligtasan. Tatanggapin na lang namin, Panginoon. Ibinibigay mo na sa amin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon. Dahil sa kaligtasan na ito, magkakaroon kami ng bagong buhay. Ama, salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon. Yan po ang aming sama-samang panalangin at nagbibigay kami sa iyo ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po lamang ng iyong bugtong na anak na sa Jesus na aming tagapagligtas.
Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sa oras pong ito, magkakaroon lang po tayo ng konting divided session lang po. Mga siguro 5 minutes po na divided session. Siguro count po tayo ng 1 and 2 para makabuo po tayo ng grupo. Dalawang grupo lang po tayo. Sige po, Coach, mauna ka na po. 1, 2, 1 po si Nanay Tere. 2, 1, 2, tapos 1 po ako. Sige po, ikot po tayo. Ang gagawin lang po natin sa divided session ay paghihimay-himayin po natin yung mga natutunan natin mula po sa ating pastor, kung ano yung mensahe ng krus. At after po nun ay mananalangin po tayo. So saglit lang po, mga 5 minutes po tayo. Sige po, tayo po ay umikot. 1, 1, 1, 1, 1. Sana ko tuba. 2 po. Sino ang to? So 1, 2, 1, 2, 1, 2, tapos One ako? 1, 2, ay hindi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ay, tatlo na. Dito po na lang yung 2, tapos dito po yung 1 po. Here, two, here. Saan ang to? Dito po ang 2 tiyan ay. Ah, to. Yan lang dito. One ba?